Dear Kuya Poy, ako po si Ina, 26 years old mula dito sa Manila. Tubong masbati po talaga ako pero dahil kailangan kong kumayod ay wala akong magawa kundi ang gawin ang responsibilidad na ito. Gusto kong aminin sa inyong programa na labis ang nararamdaman kong sama ng loob sa sarili kong ina. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na kahit nga ako ay bata pa, ay ako na ang sumasalo sa mga responsibilidad para sa aking pamilya. Magmula sa pagpapaaral ng isang kapatid hanggang sa pagsalo sa responsibilidad sa mga gastusin sa bahay, ay ako na po ang umaako niyan, Kuya Poy. Sa murang edad kong ito, aaminin kong wala akong maipon para sa aking sarili dahil ako ang tumutulong sa nanay ko. Single mother po kasi si nanay. Ang ikinakasama lamang po ng loob ko ay hindi na niya sinubukan pang magtrabaho at sa halip ay sa akin niya na iniasa ang lahat. Hindi ko tuloy alam kung papaano ko hahatiin ang aking katawan sa pagtatrabaho at sa pagsalo ng mga responsibilidad sa aming tahanan. Oo, Kuya Poy, naiinis ako sa sitwasyong pinagdaraanan ko ngayon. Hindi ko alam kung normal ba itong maramdaman at ganito ang maging reaksyon ko bilang isang anak. Ang isa pa sa nagpapasakit sa aking kalooban ay ako rin ang nagbabayad sa mga utang ni nanay. Ang sabi pa nga sa akin ng aking ina, ano na lang daw ba ang gagawin ko pagkatapos kong mapagtapos ng pag-aaral kung hindi naman daw ako tutulong sa amin? Pagod na raw ako o pagod na ako, Kuya Poy. Magmula sa pagkain, sa mga gastusin sa bahay, sa mga pagbabayad sa utang ni nanay at maraming iba pa. Sa akin na ito nakaatang. Pakiramdam ko tuloy, ang tanging dahilan lang kung bakit pinaaral ako ng nanay ko ay para bayaran ang lahat ng mga utang niya. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong pinadala ko sa inyong programa. Umaasa po ako na sana ay may makuha akong payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa mga tagapakinig ng Heart to Heart. Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ina. Ina, maraming salamat sa iyong kwentong ibinahagi nga sa ating programang ito, no? Through Dear Kuya Poy. Pero sa pansin ko lang alam mo napakasakit para sa isang ina ang mga akusasyon mo. Ina, sa totoo lang, marami kasing mga laban ang pinagdaanan at maaring pinagdaraanan pa rin ng nanay mo ang hindi mo alam sa ngayon. Mas maganda na kayo ay makapag-usap ng maayos. Baka naman sa ngayon nga, Ina, ikaw ay nakakaramdam lang ng pagod at feeling mo ikaw ang may responsibilidad sa lahat dahil ikaw nga ang nagpo-provide sa kanila ngayon lang to. Pero dun nga sa kwento mo, napag-aral ka ng ina mo, pinakiusapan ka na tulungan yung kapatid mo sa pag-aaral din niya. 'Di ba? Ikaw ang may pagkakataon kasi ngayon na makatulong sa pamilya mo. Single mother ang iyong ina. Hindi pa ba blessing yan na titingnan mo para sa sarili mo? 'Di ba? Na sila ay matulungan din. Ngayon, natanong mo na ba itong si nanay? Nagkaroon na ba kayo ng pag-uusap ng seryoso kung bakit siya hindi naghahanap buhay sa ngayon? Baka kasi yan lang ang nakikita mo eh. Tinanong mo na ba siya? At kumustahin mo, ano na bang edad ni nanay? Baka naman naghahanap siya ng mapagkakakitaan nga lang, wala nang tumatanggap sa kanya dahil din sa edad. Alam mo naman sa atin dito sa Pilipinas, di ba? O meron man trabaho, hindi na rin kaya ng kanyang katawan. O dili kaya, mas maganda, tanungin mo kung meron ba siyang nararamdaman. Baka merong karamdaman, may sakit si nanay, pero sana wag naman. Okay, sana ay wala lang dumarating na mga opportunities sa kanya. Pero mahirap at mabigat yung mga akusasyon mo na sa'yo na lahat ipinasa ni nanay. No, ako naniniwala na ikaw lang ang may pagkakataon ngayon na tumulong para sa pamilya mo. Ikaw ang merong pinagkakakitaan, kaya sa'yo muna ay iniatang yung responsibilidad. Oo, pero kung tunay ngang tamad si nanay, sige, tama ka. Sige, I give you that. Pero kung hindi, Ina,
magpahinga ka muna. Sabi mo kay nanay, Nay, saglit, napapagod na po ang katawan ko, napapagod na po ang isip ko, mag-usap tayo. At dun sa pagpapahinga mong yun, kausapin mo si nanay, ano na po ba talaga ang sitwasyon para mas maunawaan mo bakit hindi po kayo nakapagtrabaho, bakit po hindi ganito, para mas malinaw sa isipan mo at mas ganahan ka at sana nga ay maging inspired ka sa pagtulong sa pamilya mo, sa nanay mo, sa mga gastusin sa bahay ninyo at doon sa pagpapaaral sa kapatid mo. Sana nga ay masolusyonan yan. Alam mo, maraming mga kapag ka tayo ay tumatanda, natututo ng bahagya, dahil sa akala natin matalino na tayo, minsan yung pride natin sa ating mga magulang, hindi na tayo bumabalik sa kanila, pero simple lang naman talaga ang sagot sa problema. Lumapit ka ulit sa nanay mo, lumapit ka ulit sa tatay mo. Ano po bang problema? Paano niyo po ba ako matutulungan at paano ko rin po kayo matutulungan? Ganun lang kasimple iyan. Dear Kuya Poy,